Nangako ang Jamliner na sasagutin ang gasto sa pagpagamot sa mga nasugatan sa tumagilid nilang bus sa Star Tollway. Sasampahan din daw nila ng kaso ang DLTV bus na siya umanong nakasagyan ng Jamliner bus bago ito na aksidente. Narito ang report ni Isay Reyes. Basag ang harapan, pati ang salamin sa kaliwang bahagi ng bus na ito na biyaheng Lipa, Batangas mula sa Pasay Taft. Pasado 1:00 ng hapon kahapon nang tumagilid ito malapit sa Malvar exit sa kahabaan ng Star Tollway. Sa lugar ng aksidente, nagkalat pa ang mga bubog. Dito sa loob ng bus ay punong-puno rin ng bubog, no? At kita rin yung mga pira-pirasong sapatos ng mga pasahero. Ganun din ang mga marka ng dugo sa mga upuan. Habang bumabiyahe, nagkasagyan umano ang bus na ito, pati ang isang unit ng DLTV bus. Tumama ang kanang side mirror ng Jamliner bus sa likurang bahagi ng DLTV bus at dito na raw ito biglang tumaob. Kung bumundol man doon sa puwitan ng DLTV ko passenger bus, siya mismo tumumba. Walang cause itong isa. Initially, walang cause yung isa para maging sanhi ng kanyang aksidente. Walang cause. Kasi nasa una na yung isa eh. Nasa ospital pa ang driver at konduktor ng Jamliner, habang ang driver naman ng DLTV bus ay nag-voluntary surrender. Di raw nito alam na may nakabanggaan siya dahil sa biglaang lakas ng buhos ng ulan, kaya't sa Batangas exit na siya nakausap ng mga otoridad. Nung tinamaan niya po yung pinakahuliang salamin ng left side ko, ng side mirror niya, then hindi ko na po alam nangyari. Ako po ang binangga, hindi po ako yung nanggipit sa kanila. Isa namang 77 taong gulang na ginang ang binawian ng buhay dahil sa insidente. Ang DLTV bus maaaring magsampa daw ng kaso laban sa Jamliner. Nangako naman itong sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga biktima. Yung bus namin is para sila nanakbo, tapos biglang kumat yung CDLTV, tinama yung side mirror. Hindi yung self-accident kasi merong dalawang ang self-accident po kasi nag-iisa siya doon. So yung naging cause po doon, yung tumama, may contact point talaga. As a common carrier, sinasagot po namin kung ano man yung mga medical na pangangailangan nila as of this time, ma'am. Noong Oktubre 2010, 5 ang namatay at 20 nakatawang sugatan matapos mahulog ang isang bus sa bangin sa may kilometer 98 Star Tollway sa Barangay Kilo, Ibaan, Batangas. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting.